Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo mga kabayan ang isa na namang mensahe ng dakilang Diyos Ama sa langit. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng sangkatauhan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mensaheng ito na isishare ko sa inyo ay bahagi lamang ng aklat ng Genesis na pinamagatan kong Maawain at mapagpala ang Diyos, ngunit malupit pag napukaw ang galit. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Abraham, may mga kakilakilabot na akusasyon laban sa Sodoma at Gomora at ang kanilang kasalanan ay napakalaki. Kailangan kong bumaba para malaman kung totoo o hindi ang mga paratang na narinig ko. Pagkatapos ay umalis ang dalawang anghel at nagpatuloy sa Sodoma. Ngunit ang Panginoon ay nanatili kay Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, talaga bang sisirain mo ang inosente kasama ng may kasalanan? Kung mayroong 50 inosenteng tao sa lungsod, wawasakin mo ba ang buong lungsod? Hindi mo ba ipagtatanggol ito upang mailigtas ang 50? Tiyak na hindi mo papatayin ang inosente kasama ng may kasalanan. Imposible yun. Hindi mo magagawa iyon. Kapag ginawa mo, ang inosente ay mapaparusahan kasama ng nagkasala. Imposible yun. Ang hukom ng buong lupa ay kailangang kumilos ng makatarungan. Sumagot ang Panginoon, kung makasumpong ako ng 50 inosenteng tao sa Sodoma, patatawarin ko ang buong lungsod alang-alang sa kanila. Muling nagsalita si Abraham, patawarin mo sana ang aking kapangahasan sa patuloy na pakikipag-usap sa iyo, Panginoon. Tao lang ako at walang karapatang magsabi ng kahit ano. Ngunit marahil ay magkakaroon lamang ng 45 inosenteng tao sa halip na 50. Wawasakin mo ba ang buong lungsod dahil kakaunti ng 5? Sumagot ang Panginoon, hindi ko sisirain ang lungsod kung makakita ako ng 45 inosenteng tao. Muling nagsalita si Abraham, marahil ay mayroon lamang na 40. Sumagot ang Panginoon, hindi ko ito sisirain kung mayroong 40. Sinabi ni Abraham, pakiusap, huwag kang magalit, Panginoon, ngunit kailangan kong magsalita muli. Paano kung 30 lang? Sinabi ng Panginoon, hindi ko gagawin ito kung makakita ako ng 30. Sinabi ni Abraham, patawarin mo ang aking kapangahasan sa patuloy na pakikipag-usap sa iyo, Panginoon. Ipagpalagay na 20 lamang ang matatagpuan. Sinabi ng Panginoon, hindi ko sisirain ang lungsod kung makakahanap ako ng 20. Sinabi ni Abraham, pakiusap, huwag kang magalit, Panginoon, at magsasalita lamang ako minsan pa. Paano kung 10 lang ang matagpuan? Sinabi ng Panginoon, hindi ko ito sisirain
kung mayroong 10. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Abraham, umalis ang Panginoon at umuwi si Abraham. Gabi na nang dumating ang 2 anghel sa Sodoma at si Lot ay nakaupo sa pintuan ng bayan. Nang makita niya sila, bumangon siya upang salubungin sila at yumukod na ang mukha ay nasa lupa. "Mga Panginoon ko," sabi niya, "nandito ako para pagsilbihan kayo. Pakiusap, pumasok kayo sa bahay ko. Maaari ninyong hugasan ang inyong mga paa at magpalipas ng gabi. Sa umaga, maaari kayong gumising ng maaga at magpatuloy sa inyong lakad." "Hindi," sagot nila. "Sa kabisera kami magpapalipas ng gabi." Ngunit madiin siyang nagpumilit na sumama sila sa kanya at pumasok sa kanyang bahay. Naghanda siya ng pagkain para sa kanila. Nagluto ng tinapay na walang lebadura at kumain sila. Bago sila makatulog, lahat ng lalaki mula sa bawat bahagi ng lungsod ng Sodoma, parehong bata at matanda, ay pinalibutan ang bahay. Tinawag nila si Lot. "Nasaan ang mga lalaking pumunta sa iyo ngayong gabi? Ilabas mo sila sa amin para makipagtalik kami sa kanila." Lumabas si Lot upang salubungin sila at isinara ang pinto sa likuran niya at sinabi, "Huwag mga kaibigan ko, huwag ninyong gawin ang masamang bagay na ito. Tingnan ninyo, mayroon akong 2 anak na babae na hindi pa sumisiping sa isang lalaki. Hayaan ninyong ilabas ko sila sa inyo at magagawa ninyo ang gusto ninyo sa kanila. Ngunit huwag gumawa ng anuman sa mga lalaking ito, sapagkat sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng aking bubong." Pero sabi nila, "Umalis ka sa aming daraanan, ikaw na dayuhan. Sino ka para sabihin sa amin kung ano ang dapat gawin? Alis sa aming daraanan, kung hindi, mas masaul pa ang gagawin namin sa iyo kaysa sa kanila." Itinulak nila si Lot pabalik at umakyat para sirain ang pinto. Ngunit inabot ng mga anghel sa loob at hinila si Lot pabalik sa bahay at isinara ang pinto. Pagkatapos ay pinukol nila ng pagkabulag ang mga taong nasa pintuan ng bahay, bata at matanda, kaya hindi nila mahanap ang pinto. Sinabi ng 2 lalaki kay Lot, "May iba ka pa ba dito? Mga manugang, mga anak na lalaki o babae o sino man sa lungsod na pag-aari mo? Alisin mo sila rito dahil wawasakin namin ang lugar na ito." Narinig ng Panginoon ang kakilakilabot na akusasyon laban sa mga taong ito, at ipinadala niya kami upang wasakin ang Sodoma. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga lalaking ipinangako sa kanyang mga anak na babae. Sabi niya, "Bilisan ninyo at umalis kayo sa lugar na ito, sapagkat malapit nang wasakin ng Panginoon ang lungsod." Pero iniisip ng kanyang mga mamanugangin na nagbibiro siya. Sa pagsapit ng madaling araw, hinimok ng mga anghel si Lot na sinasabi, "Bilisan mo, dalhin mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na naririto, o kayo ay tatangayin kapag ang lungsod ay pinarusahan." Nang mag-alinlangan siya, hinawakan ng mga anghel ang kanyang kamay at ang mga kamay ng kanyang asawa at ng kanyang 2 anak na babae, at inilabas silang ligtas sa lungsod, sapagkat ang Panginoon
ay naawa sa kanila. Pagkatapos na sila ay mailabas ng mga anghel, sabi ng isa sa kanila, "Tumakas na kayo para sa inyong mga buhay. Huwag lilingon pabalik at huwag tumigil saan man sa kapatagan. Pumaroon kayo sa kabundukan kung hindi ay tatangayin kayo." Ngunit sinabi ni Lot sa kanila, "Huwag mga Panginoon pakiusap. Ang inyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa inyong mga mata, at nagpakita kayo ng malaking kabaitan sa akin sa pagliligtas sa aking buhay. Ngunit hindi ako makatatakas tungo sa mga bundok. Aabutan ako ng sakunang ito at mamamatay ako. Masdan ninyo, hayon ang isang bayang malapit na matatakbuhan, at ito ay maliit. Hayaan ninyo akong pumunta dito, ito ay napakaliit, hindi ba? Sa gayon ng aking buhay ay maliligtas." Sinabi ng anghel sa kanya, "Sige, pagbibigyan ko rin ang kahilingang ito. Hindi ko ibabagsak ang bayang sinasabi mo. Ngunit bilisan ninyo na tumakas tungo doon, dahil wala akong magagawa hanggat hindi ninyo ito naaabot." Iyan ang dahilan kung bakit ang bayan ay tinawag na Zoar. Nang dumating si Lot sa Zoar, sumikat na ang araw sa ibabaw ng lupain. Pagkatapos ay nagpaulan ng Panginoon ng nagniningas na asupre sa Sodoma at Gomora na nagmula sa langit. Sa gayoy nalipol niya sila at ang buong libis, kasama ang lahat ng tao doon at lahat ng tumutubo sa lupain. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot at siya ay naging haliging asin. Kinaumagahan bumangon si Abraham at bumalik sa lugar kung saan siya nakatayo sa harap ng Panginoon. Tumingin siya pababa sa Sodoma at Gomora, patungo sa buong lupain ng kapatagan, at nakita niya ang makapal na usok na tumataas mula sa lupain, tulad ng usok mula sa isang pugon. Kabayan, ito ang mensahe ng Panginoon. Manalangin tayo. Pakinggan ang aking mga salita, O Panginoon, at dinggin ang aking mga awit. Pakinggan ang aking paghingi ng tulong, aking Diyos at Hari. Nananalangin ako sa iyo, O Panginoon. Naririnig mo ang aking tinig sa umaga. Sa pagsikat ng araw ay nag-aalay ako ng aking panalangin at naghihintay sa iyong sagot. Hindi ka Diyos na nalulugod sa maling gawain. Hindi mo pinahihintulutan ng kasamaan sa iyong presensya. Hindi mo kayang tiisin ang tanawin ng mga palalong tao. Kinasusuklaman mo ang lahat ng masasamang tao. Winawasak mo ang lahat ng sinungaling at kinasusuklaman ang mararahas, mapanlinlang ng mga tao. Ngunit dahil sa iyong dakilang pag-ibig ay nakapapasok ako sa iyong bahay. Maaari akong sumamba sa iyong banal na templo at yumukod sa iyo bilang paggalang. Panginoon, ang dami kong kaaway. Akayin mo akong gawin ng iyong kalooban. Gawing simple ang iyong paraan para masundan ko. Ang sinasabi ng mga kaaway ko, kailanman ay hindi mapagkakatiwalaan. Gusto lang nilang manira. Ang kanilang mga salita ay nakakabigay puri at makinis, ngunit puno ng nakamamatay na panlilinlang.
Hatulan at parusahan sila, O Diyos, naway maging sanhi ng kanilang kapahamakan ang kanilang sariling mga pakana. Itaboy sila sa iyong harapan dahil sa kanilang maraming kasalanan at kanilang paghihimagsik laban sa iyo. Ngunit lahat ng nakasumpong ng kaligtasan sa iyo ay magsasaya. Lagi silang makaaawit para sa iyo. Protektahan ang mga nagmamahal sa iyo. Dahil sa iyo, sila ay tunay na masaya. Pinagpapala mo yaong mga sumusunod sa iyo, Panginoon. Pinoprotektahan ng iyong pag-ibig tulad ng isang kalasan. Purihin ng dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.